Magandang araw mga brother. Dito muling mag-share ako ng ideya para doon sa mga nagmamay-ari ng motor. At ito ay para sa aking opinion lang at hindi ko kayo maaaring pilitin kung ano ang inyong gusto sa inyong mga motor. Pero bilang gumagawa ng motorsiklo ay ganito yung naobserbahan ko. Mas maganda pa rin yung mga motor na gumamit ng mga dekadena na mga motor, mga semi-automatic, underbone, kaysa doon sa mga naglalabasan ngayon na mga China Motors, yung mayroon din namang mga Japan made mga motor. Kasi unang-una sa budget medyo may kamahalan na maganda talaga yung mga design nila, kaya lang doon sa part ng maintenance mas maganda pa rin itong mga nakasanayan nating kinagis na nating mga motorsiklo. Itong mga 4-stroke engine na mga motor, di hamak na mas matipid kaysa sa mga maintenance nitong mga nagsisilabasang Honda Click, mga scooter, Meo, kasi kailangan mo pang mag confirm doon sa halimbawa sa pagme-maintenance noon, kailangan nare-refresh mo yon. Instead na carburetor, magkano lang ang palinis ng carburetor sa mga shop, may 100 ka o kaya 150, okay na. Samantalang kapag ka nagpa ka nung throttle body, masyadong magkano na yon throttle body ng ng motor, magpapalinis ka, magbibili ka pa nung carburetor cleansing. Yung simple lang, halimbawa yung yung pagpapalit lang ng gulong, nako, napakahirap. Tanggalin mo pa yung tambutso, nakatubeless, napakahirap. Yung naka-ECG na, yung hindi na starter motor yung ginagamit bago mo mapa-start yung sasakyan. Pag may lumabas na check engine, nako, napaka-hassle talaga. Kaya yung mga customer ko sa mga gumagawa, sinasabihan ko talaga, medyo nakukumbinsi naman na wag na sila doon kung wala naman silang kaukulang budget para doon sa maintenance nun. Yung panggilid nun, kumpara natin yung panggilid ng motor na yon doon sa dekadena lang, sprocket lang, combination. Kung gusto mo nang matulin, hanapin mo lang yung pinaka magandang combination para makuha mo sa top speed. Yung stock, magaganda yun. Mga brother, diba? Yung sa part ng ng ignition system nun, may camshaft yun, sensor. Kung wala kang diagnostic tools, alangan naman hula-hula. Buti kung matsimpuhan mo na hindi lumabas yung kuryente, naisipan mo magpalit ka na ng camshaft. Paglagay mo ng camshaft, okay, di walang problema. Kailangan mo pa ng diagnostic tools, scanner, ka ng may EBS pa, nako,
Mahal pa ang hulog, nako. Balik na kayo sa ano. Simple. Makakarating din naman. Diba? Lalo na yung mga China Motors na nagawa ko ng ganun, mabibrate. Ayun, pag-usapan natin bakit yun mabibrate. Ano, gumuhit ako ng two-stroke engine. Wala namang itong kinalaman doon sa mga binabanggit ko. Kaya lang, yung mabibrate talaga yung mga scooter. Bakit mabibrate? Hindi balance. Bakit hindi balance? Alam niyo yung nilikha nung nabasa ko sa isang libro na kung saan lumikha ang Mazda na tinatawag na one kill engine. Ganito yung pangalan nung inimbento ng, hindi ko maalala kung kailan yun, nung Mazda. One kill engine. One kill engine. 3 piston yun. 3 piston engine. 3 piston. Kaya effective naman yun. Una, yung kasing 3 piston na yun, medyo mas matipid yun kaysa sa 4 na piston. Kaso, yung mga naunang invento ng mga auto company, manufacturing ng manufacturer ng mga sasakyan, mabibrate yung one kill engine na yun. Limbawa ito yung niya, 3 piston niya. Demo tayo. Ito yung piston niya. Ang ginawa niya, ito yung niya, yung para mawala yung vibration niya na sobra. Naglagay sila dito ng counter shaft. Sa loob na ito ng casing. Casing, engine block. Meron ditong counter shaft. Saka nila dito nilagyan ng flywheel. Flywheel. Kaya ang nangyari, wala talagang vibrate. Kaya effective itong ginawa nung Mazda. 80s pa, ano pa ata yun, 18th century. Nakagawa sila ng sasakyan. Ngayon, ito balik tayo dito sa issue na kung bakit itong mga motor ngayon na masyadong mabibrate itong mga tulad ng ganyang Honda Click. Kasi nga hindi balance. Paano siya hindi naging balance? Ganito 'yon. Ito yung yung crankshaft niya. Diba? Ito yung crankshaft nung andito yung connecting rod niya. Andito yung piston niya. Halimbawa, andito yung piston niya. Tagilid. Tuwid na lang natin, pasensya nyo na lang itong guhit ko. Ito yung piston niya. Then, dito sa labas na, another naman dito, yung yung magneto niya, andito na yung magneto niya. Dito yung magneto niya. Naglagay siya dito ng belt. Diba? Tapos ito yung torque drive. Dito yung drive pulley, dito yung 6 balls ilalagay. Andito yung gear niya. Andito yung mga may sun gear diyan, may planetary gear. Dito. Ganyan yung nung pagkagawa ng niyan. Malayo siya itong gap na ito belt na to. Kapag medyo maluwag na ito, at saka itong mga bearing dito sa sun gear, sa gearbox niya,
Ito kasi yung ano niya ito yung engine niya, ganyan. Ganyan lang naman ang engine ng ano tapos ito yung gulong, direkta. Direkta yung gulong niya, andito. May shafting siya diyan. Dito na nakalagay yung gulong niya, yung preno niya dito. Di ba? Pagka itong sun gear na itong sun gear, ano po, may clearance na itong tinatawag na min shaft nung min shafting nung gear niya, may clearance na, pati na yung bearing mabibrate. Kahit bago pa mabibrate na. Kahit sa puwit, pag upo mo, ramdam mo na may vibration talaga. May vibration yung design niya. Samantalang dito sa wala sa mga underbo na motor. Yung niya, kaya siya hindi balance. Ito lang yung tanging halos nagbibigay sa kanya ng suporta dito sa labas. Yung power na output na binibigay nitong crankshaft dito sa drive pulley, yung 6 volts niya, pagka kumalog din yun, kung ilang grams yun na medyo may clearance na, nagkukos yun ng vibration. Kaya talagang napaka-vibrate nitong mga motor na ito. Kaya ang ginagawa nung iba, tinataasan yung minor. Kapag tinaasan naman yung minor, nagalaw yung TPS niya, yung throttle position sensor niya. Halimbawa, may calibration din kasi yan Kailangan makuha mo yung pinaka-standard na resistance niya. Tapos kumpletong 12 volts. Doon sa full throttle. 'Di ba? Maraming siya, tapos yun doon sa kabila andoon yung magneto. Siya lang yun, kaya kung titignan mo, ito yung piston niya, ito yung connecting rod niya, ito naman yung yung crankshaft niya. Dito naglagay siya ng magneto, ayan. Tapos dito naman nilagay niya naman ng drive pulley, parang hindi balance talaga doon sa sa bigat ng magneto, nitong magneto. Tapos dito sa drive pulley, tapos nilagyan naman niya dito ng belt. Ayan. Dito na naman naglagay naman siya ng ang layo. Samantalang ito, katulad nitong engine na ito, mag 4 stroke o 2 stroke engine, hindi malayo ang kanyang output. Ano ba ang output ng engine? Ito yung pinaka-output niya dito sa mga scooter, Honda Click, Honda Beat, Mio, ganyan. SkyDrive, kung ano-ano pang mga na mga FI. Andito yung output niya, syempre, yung pinaka-output niya. Dito na tayo sa pinaka niya, yung nagpapatakbo sa kanya, yung gulong niya, di ba? Ito yung output niya, bunga ng dito, siya ng sa valve, CVT, continuously variable transmission. Dito, ito lang yung nagbibigay sa kanya, ito yung pinaka-output niya dito. Ito yung benefits niya, sasakyan pa. Ito namang nakadikit, wala siyang masyadong clearance. Kasi andito yung niya, yung magneto niya, andito sa kabila naman yung clutch niya, di ba? Tapos andito yung gear niya, yung sa loob nito, transmission. Andito naman yung niya. Halos dikit lang, magkakadikit lang sila, kaya walang masyadong vibrate. Kaya pag nakita nyo naman, pagka maganda ang timing, maganda ang combustion niya, maganda ang sunog ng niya, medyo smooth siya,
wala talagang vibrate masyado. Ito yung hindi ko gusto dito sa ano, sa mga bago, mga naglalabasa na ano bago. Bukod doon sa maintenance, sa issue na vibration talaga. At saka sa makina niya, medyo hindi ako convincing dito sa tinatawag na, kaya nga ang ginagawa ng mga marurunong, ina-upgrade nila, pinapalitan nila yung stock, mas pinatitibay nila, pero hindi nila nakikita yung ano doon, yung issue, yung ano, yung abala, yung ano, yung pinaka concern talaga, budget, di nila na yun napapansin. Pero yung disadvantages, natatakpan na lang ng kagandahan, siguro ng forma, medyo bit siya ngayon ng ano, ng masa, ng mga kabataan. 'Di ba? Oh. Kaya hindi pa rin mawawala itong tibay na ibinibigay sa atin itong mga nauna talagang mga motorsiklo. Kaya kung may meron kayong mga motorsiklong luma, medyo okay pa naman, paayos nyo. Instead na bumili kayo ng bago, di hanap kayo ng trusted na ano na technician, na mekaniko na unti-untiin nyo hanggang sa mabuo. Maibalik lang yung dati niyang ano, itsura, yung dati niyang performance, okay na yun. Yung tanggap pa naman ng LTO sa pag-restro, at least yung tibay niya ganun pa rin. Imagine mo rito pagka nasira belt, wala, hindi ka dito. Ang mga Pinoy likas na ano na, halos marami nang nakakaalam ng kahit standby, alam na kung paano magkumpuni ng mga ganito. Ito hindi, kailangan mo pa ng mga mamahaling tools, scanner, para makuha mo lang yung kinukuha lang naman sa scanner yung ano yung data niya eh. Pinahirapan mo lang ang sarili mo eh. Maganda talaga kung sa ano, kung titingnan mo, medyo ano ka, formado ka. Kaya lang, yun na nga, limbawa, na ano ka ng ano, naputulan ka ng belt, diba? Kaya, maanuhan ka na lang ng gulong. Naku, hindi mo makukuha sa kalahating oras talaga. Napakahirap, lalo tubeless. Tanggalin mo yung ano niya, yung tambutso niya. Tanggalin mo yung bracket ng tambutso niya. Buti kung yung pasak-pasak lang, yun ngang kagagawa lang namin dito na ano, Mio. Dami ng pasak, di na ano. Okay, thank you.